Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Ang bawat gawa niya di kayang liripin ng mga anak niya. Kaya't binahagi niya ang espiritu niya upang magpabatid at magpaunawa sa kanila. At ang may pandinig ay nakaririnig na. Sapagkat tuwirang ang katotohanan sa kanya magmumula. Kaya't ang bawat binuksan niya ng diwa, ang pangunawa ay natatanggap nilang ganap. Kaya nga tinurang maliwanag na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Sapagkat kainin mo man baga ang lahat ng pagkain, kabusugan ng tiyan ay maramdaman, ngunit pamiyami ay gutom ka rin naman. Subalit ang mamnamin mong tuwiran at mabusog kang lubusan sa mga banal na salitang nagbibigay buhay, kailan may di ka na magugulumihanan. At ang puso mo'y di na maninimdim kailanman. Kaya't patuloy kang busog na busog sa tuwina sa pag-ibig ng Ama, at kailan may di na mapaparamyaon sa puso mong anak na tumanggap sa Kanya. Kaya't sa tuwina yang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Juan. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo sa Jerusalem sa Betania, at marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong siya nito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya.
Ngunit ngayon, nalalaman ko, anumang hilingin ninyo sa Diyos ay ibibigay niya. Yaon ang pawang katotohanan, sapagkat ang anak na ibinaba sa lupa upang makipamayan at makitahan sa sanlibutan, na siyang isinugo at binaba ng Ama upang matwid niyang ibaybay ang mga aral niya. Matwid niyang ipakita na siya'y naghahari ay ang kanyang pinagmulan at ang paghahari nito'y walang hanggan. Ang bawat bahagi ng buhay ay pahiram lamang. Ang katauhan na binabahaginan ay pahiram lamang ang buhay. Kaya't lahat ng tinatamasa at kinakamtan sa sanlibutan ay lahat ay pahiram. Ang di lamang hiniram at di lamang ibinibigay ng Ama ay ang kasalanan. Kaya't kung papaano ang pagtitiwala at pananalig ng Ama sa mga anak niya ay nagbigas, Ama ko, bigas mang naturingan, nadudurog man din niyaan, kapag hindi hinog na mabuti yaong palay. Gayon din naman, pinahinog man sa butil at bago gapasin, kapag hindi mainam ang pagkakabilad, pag giniling ay durog din. Ano pa kaya ang tao sa pananalig at pananampalataya na di buo at buhay, at di ganap na nahinog sa pagtitiwala, at di ganap bilad sa katotohanan? Kaya't kung papaano mo binabahagi ang mga aral at salita mo, ang makatatanggap lamang nito, yaon ngang mga pinaghaharian mo. Kaya't maliwanag ang patutong ang espiritu mo, kapag siyang kinamtan at naghari sa tao, walang madidimlan, magugulumihanan kailanman, sapagkat ang binuksan mong diwa ay malinis ang pinapasok mo, at yaon ang mga banal na aral mong tunay na kailinis at kaibuti. Kaya't kapag itong nananahan sa bawat isa, walang masamang pag-iisip na maghahari sa kanila. Sapagkat ang pagtitiwala at pananalig sa iyo ay matapat. Sapagkat ang pagtanggap sa iyo ay ganap. Hindi pa subaling ngayon, bukas, at sa makalayo ay wala na. Kundi sa buong buhay na buhay sila, yamang tinanggap kay di na namamatay yaon. Kaya't sa salita mo'y nabubuhay ang pagtitiwala. Kaya't sa pagtanggap sa iyo nabubuhay ang pananalig. Kaya't ang sino mang gumamit sa anak mo at pangalan nitong baybayin at tanggapin, tuwir ang aral mo ang kinangtan at nakinabang sila, salita mo'y hindi napaparam. Kaya't ang bawat kahilingan nilang tapat at bukal sa kalooban, ikaw man din ang nagbibigay. O aking Ama, tunay na tapat ka kailanman, ang bawat araw ay kasaganaan sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya't kung papaano nagpasibol ka ng mga halaman at pinubuno ang buong daigdigan, punong-puno rin sisikliglig umaapaw sa kaisipan yung mabubuti mong mga aral. Ang may pandinig ay nakarinig. O aking Ama at Ama nila, di nga ganang maisip nila kung anong dapat at marapat, kaya't tunay ngang matwid ang iyong gawa. Ibinabamot binahagi ang iyong mga aral at salita sa pamamagitan ng pakikipagtipan at pakikipagniig ng iyong espiritu, na kung papano'y di man ito nakikita ay nadarama naman ng tao, na kung siya ay tumanggap at sila'y tatanggap, tuwir ang mapapatutuhanan mo, yaong buhay na aral mo, yaong buhay na salita mo, ang may pag-asa at pagtitiwalang tapat, mayroong nagagawa kang marapat. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. O aking Ama at Ama nila, binabaybay mo ang buong sanlibutan. Minamasdan mo ang buong katauhan. Nililingap mo ang bawat nilalang. Kailan may di ka nagpabaya kanino man. Subalit dito mararamdaman ang lahat ng anak mo. Yamang ito ang tinuran mo at pinatuturo mo. Ang makilalang lubos ka't kilalaning totoo upang maramdaman ka ng lahat ng tao. Kung magkagayo naman na ikaw ang nakababatid at ikaw ang kahatulan, kahabagan mo sila at kawaan. Ako'y inalipin lamang at nagpaalipin bilang espiritu mo. Ang tinanggap at bilang katawang tao at nagkatawang tao sa sanlibutan, gayon din ang anak mong nagpaalipin at pinaalipin yaong katawan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana,
Alalaumbaga, sulong mga mahal, suriin nyo at tantuin niya ang binigkas ko. Kung ganang katauhang paglilimit pagtatao, mayroon kaya kayong matututunang ganap tao? Yan ang katotohanan. Magtuturo sa inyo'y espiritu. Yamang espiritu ang nagluluwal nagtuturan. Magpapabatid sa inyo'y espiritu. Espiritu ng katotohanan kapag tinanggap nyo tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ngunit, nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Sapagkat matwid ang salita ng Ama at ang anak na hihiling at dudulog, matwid ding tulad niya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta. Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi na mamamatay, kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Kung magkagayon at nananalig ang mga tao, natuwirang nananalig at sumasambit ng pananalig, ano nga ba ang kababahal at katatakutan ng madla kung totoong samay nagtitiwala? Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat sinong makagagawa ng patay na bubuhayin at sinong mabubuhay na patay sa isang tao lamang na may gawa, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kapag nagtanim ka at nakita mo ang tinanim mo ay nangunguluntoy, subalit may ugat pa siya, nakasisiguro ka bang mamamatay na siya dahil nangunguluntoy na? Wala kang alam kung siya mamamatay o mabubuhay pa. Subalit dahil hindi mo alam na ito'y mamamatay, ikaw na may pagnanasang mabuhay pa itong halamang ito'y aalagaan mo pa rin. Sapagkat, ang gusto mo'y mabuhay yaong itinanim mo. Gayon din ang Ama. Higit na mas mabahagi niya ay totoo tama sa mga anak niya. Sapagkat kung papaano ang mga anak niya ay nakikita niyang walang-wala na, sa kanya'y mayroon pa. At kung papaano ang tao'y nagnanasang mabuhay at magalak siya, ang Ama'y higit na gayon din ang nasa niya. Subalit, hindi lahat ng nagnanasang mabuhay sila at magalak, Ama ang hinahanap. Kaya naman, hindi lahat ng nagnanasang mabuhay nga at magalak, nagaganap din sa kanilang lahat. Sapagkat ang Amang bumuhay, ang Amang magbibigay buhay, ay di kinakamtan, hindi hinahanap, hindi pinagtitiwala ang ganap. Kung magkagayon, anong silbi ng pananalig kung ito ay patay? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan nang dahil tao ka at dumulog ka sa Ama, nanalig ka. Panginoon ko at Diyos ko, buhayin mo ang halaman kong ito, sapagkat ito'y mahalaga sa akin. Kapag ikaw ay kanyang kinalugdan at nalugod sa iyong hiling, kinabukasan makikita mo ang halaman mo nakatindig na mainam. Paano naganap ito? Hindi bagat sa kanyang kapangyarihan? Tao, sa halaman lang magbabase na kayo at marapat niyong makita kung anong nagagawa ng Ama sa buhay ninyo. Sa inyo pa kayang mga pakinabang para purihin niyo siya? Sa inyo pa kayang may pakinabang siya para pasalamatan siya? Sa inyo pa kayang hindi niya gawin ang kayo ay palundarin, patatagin at buhayin, samantalang itong halaman na wala siyang pakinabang at ikaw ang makikinabang, nais niyang buhayin at ikaw'y pinakinggan, ikaw pa kayang anak niyang tuwiran?
Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalahanin niyo tao, kung ang bagay ay nais ng amay mabuhay, ikaw ding anak niyang may karapatan, ay di na ba bubuhayin? Sapagkat ika'y mahal na mahal niya, tibayin mong loob mo, may magagawa siya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Subalit ang halaman ay hindi tulad mo. Ang halaman ay umaasa sa kamay ng tao. Ngunit ang Ama, ang bumubuhay nga sa kanila. Kaya naman ikaw na taong may kaisipan at may kamay, siyang mangangalaga sa kamay mo, doon mo gagawing hagkan-hagkan kung maliit pa, kahit hayop siya. Kung minamahal mo, upang ipadama mong mahalaga siya, upang mapadama mong mahalaga siya, gayon din ang kapwa mo. Kung tunay na pinahahalagahan mo at mahalaga nga siya, hindi nga ba't gagawin mong marapat upang maging galak sa kanila? At yan ang pawang katotohanan, ang lahat na pinahahalagahan ng Ama, nais niyang maging mahalaga nga bawat araw ang buhay nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo nga ba siya? Dakila nga ba siya? Ganap nga ba siya? Sapagkat totoo, buhay, ganap siya. Kanyang-kanyang partisyon ang ginagawa niya. Kung papaano itong si Lazaro ay di nabuhay sa ibang tao, sigurado namang nagpagamot ito at ginamot ito. Ngunit bakit hindi nakamta ng kagalingan at namatay siya? Sapagkat may ibig patungkulan ng Ama at may nais siyang ipakita. Kung suko na ang buhay mo at walang-walang magagawa ka na, may Diyos Amang gaganap at gagawa sa buhay mo upang mapakitang hiwag at himala niya na kung pagtitiwalaan mo, ikakamtin mo tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Ang wika nga, walang pinakamagaang gawin kundi ang manalangin, di baga? Sa panalangin, hindi naghihintay kang may dadalin ka pa, may bibit-bitin ka pa, at kailangan mo pang magpakasakit na luhod ka ng luhod. Kundi manalangin ka bukal sa puso mo, tapat sa puso mo, malinis ang puso mo, malinis ang isip mo, nababasa ng Ama, natatarok ng Ama, walang hirap, pinakikinggan ka niya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat di naman sinabi ng Amang magpakahilahod ka muna bago ika'y pagbigyan ko, anak na minamahal ko. Ang pagiging tapat mo't marapat lamang ang kailangan ko upang sa gayo'y maramdaman mo'y ako. Hindi na kailangan magpakamatay ka muna bago buhayin kita sa pagtitiwala mo. Kundi buhayin mo ang pananalig mo, may magagawa ako sa'yo. At siya ng pawang katotohanan, mga minamahal ko, anumang sakit, anumang sakripisyong ginagawa nyo, kung sa puso nyo'y marami kayong galit at hinanakit, makakamtan nyo ba ang pag-ibig? Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't mula sa sulat ni Juan, ang unang sulat ni Juan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sugoy niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya.
Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang iniibig niya. At sinugo ang kanyang anak upang maging handog na ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakilala sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating mananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatototohan ng sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang pagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy sa umiibig, na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman ang Diyos sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ng araw ng paghukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng anuman pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay sa parusa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napuput naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Paano mo ba naisasalarawan ang pag-ibig na sinasabi ng bibig? Paano mo ba mapapakita ang totoong pag-ibig na sinasabi? Paano mo ba mapapadama ang tunay na pag-ibig? Ang tunay na pag-ibig ay di mapagpaimbabaw, hindi nagmamarali, hindi nagbibilang, hindi manunumbat at di maninira, hindi nagkakasira at di nagkakatunggali, kundi ang bawat isa ay may pag-ibig na ganap na tinanggap mula sa Ama. Kaya't ang pag-ibig na yaon ang bubuhay sa bawat isa kung paano ang Ama'y makikilalang lubos at tutuparin ang kanyang mga panukalat at hikain sa lupa. Katotohanang katotohanan, kung walang nilalamang masamang isipan ng sinuman, ang mabuting pahayag at kalooban ng Ama ang siyang kakamtin at tatanggapin. Subalit ang tao malinis man ang pusong sinasabi, maganda man ang bibig na sumasambit, kung ang karumihan sa isip ay di nawawala, masakit pa rin tanggapin ang katotohanan sa damdamin, sapagkat kailan may di mapapangunahan ng Amaya ang pusong taglay, nang dahil ang laman ng isipan ang nangingibabaw. Kaya't ang wika nga, tinamnan kayo ng mabubuting binhi, mga buhay sa inyo't ng mga bungang ganap. At kung paano ito'y nagbubunga nga, kayo rin ang makikinabang ng tamis at lasap. Pininyong lubos ang dulot na masarap. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Tumindig ka nga. Lumakad ka nga. Bilisan mo nga. Tumindig ka nga. Lumakad ka nga. Bilisan mo nga. Bilisan mo ang hakbang mo. At tingnan mo kung hingalin ka. Bilisan mo ang lakad mo. At tingnan mo kung mabubuhay ka. Tumindig ka nga. Ang bawat pinatitindig, paniguradong batid kung ito'y makalalakad o hindi.
Kaya't kapag ika'y pinagwikaan, kung tapat ang kalooban mo at mayroong kang pagtitiwalay, gagawin mong ganap. Ngunit hindi naman ibig sabihin ang hindi pinatindig ay hindi nga kayang palakarin. Subalit, naaarok ko ang inyong isip, natatarok ko at nalilirip ang inyong loob. Kaya nyo bang gawin ang marapat na tupdin at kaya nyo bang sabihin, yaong sinabi nyo'y kaya nyo ring gawin? O tao, katotohanan ang tinuturan ko, tatlo kayong naturing ang pinatindig ko, magkakaiba ang inyong karamdamang taglay sa katawan. Ngunit kung ang puso nyo'y iisa lamang ang tibok at panandam, mararamdaman nyo ang tuwirang sa inyo'y nagtuturan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Alala umbaga, sa puno man may araw, may buwan, may taon, bago makita kung paano ang katatagan. Sa tao pa kaya ang may pandinig? Liripin nyo kung malilirip nyo, yaong tinuran kong talinghaga sa inyo. Pinabatid ko lamang kung di tao yaong nangungusap na totoo, upang sa gayo'y mabaybay nyo at mawika nyo ang wika ko, maramdaman nyo sa puso nyo, totoo tapat nga kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, pag-ibig sa puso nyo'y nabubuhay na ganap kapag tuwirang nyong ama ang siyang inyong tinanggap. Buhay ba ang ama? Tapat ba ang ama? Dakila ba siya? Katulad nyo. Ilan na ba ang gumamot sa inyo? Ilan na nga bang tinunguhan nyo? Batidat na silayan ko ito. Ngunit di yaon ang kaparaanan sa inyong katawan, kaya di nyo nadama ang tunay na kagalingan. Yaon ang patotoo. Sa simpleng kaloob, kung babaybayin ito, hindi taong magdudulot, kundi amang bumubuhay sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang ama? Naway, mabuhay ang pag-ibig sa puso nyo at madama nyong ama at mag-ugat na malalim na di na mabubunot ng anumang hangin, ng anumang bagyo. Pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Tapat ba ang ama? Diyos nga ba siya? Dakila nga ba siya? Mga minamahal, humingal ka ba? Lumundag ka nga. Sulong, 3 ikot pa. Nahilo ka ba? Nangimay ka ba? Mula sa inyong unang araw, kung tuwirang maliwanag ang pananaw ng sa inyo'y mga nakatunghay, nagliwanag din ang kanilang katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Katulad niya. Kapag sa katawan ng tao, may komplikado at komplikasyon ito. Pagda ka ba, karaka-raka, mahuhugasan lahat na,
Tao'y di kayang gawin ito. Ngunit inaarok ko pa rin kayo. Kung nalalasap nyo't nananamnamang wika ko, maaring maganap din sa buhay nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Sino kaya si Lucifer sa inyo? Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo. Sino kaya ang Kristo sa inyo? Nataglay. Tingnan nyo nga ang katabi nyo. Ang damdamin nyo kaya ang arukin nyo. Ilan kaya ang espiritu ngayon ang naririto? Sa bawat araw, panliling lang ay walang katapusan, ngunit ang amang hagibis magbigay sa matapat niyang anak, di sila malilinlang. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang wika nga, iba ang salitang mabilis at hagibis, iba rin ang pagtupad ng hagibis at mabilis. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kung sa araw at oras na ito, anak, pananaligan mo na't aangkining ganap, ang anak mo na tuwirang tinitirik yaong mata, bukas di na nilalagnat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At bakit gayon ang tinuran, may takda pa? Patotoo lamang sa inyo, lahat ay may takda tao. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Dakila ba ang Ama? Buhay nga ba siya? Kung magkagayon at buhay siya, sa puso nyo'y marapat, buhay din siya. Katulad mo, paano kitang patitindigin na tulad nila? Hindi naman tulad dito ang sakit mo. Tama ba? Totoo ba? Yaw ang pawang katotohanan. Kaya, o bato, sabihin mo, lumakas ka. Magagawa ba ng bato mong lalakas ito? O bato, papalitan kita. Mabubuhay ka pa ng matagal. Kaya bang gawin niya ng tao? Kahit ilang beses pang palitan ng bato nyo, sa takda ng buhay nyo, daratal pa rin yaon. Buhay bang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Kung nakapagpapahaba ng buhay ang tao, walang maiksing buhay na mayaman. Kung maghaba at napapahaba ang kinakain ng tao sa buhay na taglay nito, walang mayaman na namatay pagdaka. Kung magkagayon tao, sinong bumubuhay sa lahat ng may buhay, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Manapa, magagawa ngang gawin ng tao ang gusto niya kung may kakayahan, ngunit di lahat ay kayang tupdin at gawin. Sapagkat ang Ama, siya lamang may karapatan ng lahat ng yaon. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ba't nakatayo kayo?
Opo. Opo na. Masaya ba ang buhay? Taga saan kayo? Sawa ka na. Labas-masok. Malay ba ni Kunching kung pinasok nyo yan sa ospital? Paano kung sabihin nyo, hindi po, sa bahay lang siya? Di ba napahiya siya? Yaon ang patotoo sa inyong may pangsuri ako na di ninyo pang uri. May panglirip akong di nyo malilirip. Subalit kayo tao, huwag kayong sumurit manglirip ng kapwa nyo. Hindi nyo kayang liripin ito. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Yan ang dapat mabuhay una sa'yo. Sa puso mo'y mabuhay ang Ama, sa isip mo'y mabuhay ang salita niya, upang di ka man pagdaka nakarasap ng ginhawa ng katawan, pisikal lang ito, puso mo'y naiba na. Buhay bang Ama? Katotohanan ng aking tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Huwag mong tutularang gaganituhin yung anak mo, ha? Baka mapersa mo, mahatak mo ang buto. Ayaw mo na. Sige, balikan na sa iyong ina. Pawang katotohanan, bakit ko ginayon ang isang bata? Tao, ang isang bata, kilala niya ang kanyang ina, wala mang isip siya. Mararamdaman niya kung sinong mahalikip-kip sa kanya. Subalit ang taong may tanda ng gulang, hindi niya makilala tunay niyang pinagmulan. Tao, kilalanin niyong Ama ng mabatid niyong totoo niya. Kilalanin niyo tapat niyong tanggapin siya nang mawarin niyong lahat kung paano kumilos sa buhay niyo tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kumusta? Ano nakikita mong pagbabago? Manalig ka na. Kung tanay naman siya ng tao, kung ang magbubuhay sa kanya, may magagawa ba ang tao? Hindi naman lahat ng nabuhay malusog yan. Kahit may sakit, maaari mabuhay kapag ginusto ng Ama. Manalig ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Dakila ba siya? Kumusta na? Kumusta ka na?
Tagal na niya na. Bed sores yan. Bed sores. Nabakbak siya, di ba? Naglintos muna. Ano? Naglintos muna pagkatapos nagkaganyan. Ano nilalagay niyo? Ha? Malamig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sa buhay ng tao, kung magbibilang pag-iisip kayo, mahirapan kayong makabawi sa isip na tao. Yan ang pakatandaan nyo. Di nyo kayang mapag-unawaan lahat at di nyo kayang matanggap ang lahat. Kaya't kung bilang tao kayo at magbibilang pagkatao kayo, alin sa dalawa, mabuhay ka pa at magupong mamatay ka. Sapagkat di mo kaya. Ngunit ang Ama, kapag sumasayo siya at tinanggap niyo sila, buong-buo sa puso niyo, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tao, buhay ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. At pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama, kapalad mo. Pagka bulag na eka, mapalad pa. Sadya, mabuti pa siya, walang maraming kasalanan. Sa isip mo, no, naglalaro. Pero mas mainam yung naglalaro kung magkamisan. Nalalabanan mo naman, ano? At buti ka pa, nakakatawa. Pero yung maliwanag ang mata, bilang na bilang ang tawa. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong sa inyo nagmamasid siya. Alam kong sa inyo'y makikinig siya. Kung tuwirang kayo'y lalapit sa Kanya. Alam kong mayroong pag-asa ang tao. Alam kong mayroong nakalaan sa inyo. Alam kong mayroong pag-ibig ay Ama. Kaya't naisin nyo sa tuwin ay siya magharing totoo. Ang bawat araw nyo'y makikinabang kayo. Ang bawat araw nyo'y pakinabang ito. Ang bawat araw nyo'y nadarama nitong Amang nasa inyo'y nagmamahal na totoo. Ang bawat araw nyo'y pagsumikap ang gawin. Siyang may silid sa diwa niyong taglay. Pagsumikapan niyong Amang manahan, at kailan may di kayo Kanyang pababayaan. Yaon ang katotohanan na aking inaasam, na sa inyong lahat ay inyong kamtan. Paghaharing wagas na di magmamaliw, habang kayo'y may buhay, Ama ang inyong kamtan. Habang kayo'y may buhay, Ama ang sa inyo'y kamtan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Ama?
Dakila bang Ama? Diyos nga ba siya? Aba, walang ibang Diyos. Ang Diyos noon, ngayon at kailan ay Diyos magpakailanman. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Totoo po bang may Diyos? Kung walang Diyos, wala tayo rito. Ngayon, ano po? At kung di naman siya ang paglilingkuran, maglilingkod ka pa kaya? Naku, wag na lang. Magpasarap ka na lang sa buhay. Ano? Diba? Tama ba? Kung di siya paglilingkuran, magpasarap ka na lang sa buhay. Diba? Subalit may pasakit man, may sarap pa rin naman. Diba ga? O, kayong nagpapakasakit, wala bang sarap? Kayong nalalasap? Kayong nagpapakahirap, puro ba hirap? Aba, kung puro hirap, bagsak ka ng ganap. Buhay bang Ama? Kaya ang wika nga, gawin niyong marapat ang samay tumanggap at makikita niyong lahat yung kanyang igagawa. Buhay bang Ama? Nag-agawan pa. Yan ang tao. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay ba siya? O patay? Patay ang pananalig nyo. Patay din siya sa inyo. O ikaw, patay din. Patay ang pananalig. Buhay! 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 Buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay! Buhay kailan paman. Buhay! Buhay! Buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay kailan paman. Awitin natin ang Hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan paman. Awitin natin ang Hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay. Ama ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan paman. Ang Ama si Jesus ay buhay. Sa pamamagitan ng Espiritong Banal, buhay ang Ama't Anak kailan paman. Sa pamamagitan ng Ama't Anak, buhay magpakailanman. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ay, di masaya na po kayo niyan. Kumusta? Kumusta? Kumusta, anak? Purihin ng Ama, manyamang kami tutod. O ikaw? Wapin, kalupang eh. O na ano, malugod na kanina eh. Na. Wapin. Diyan men chance eh. Maglikwad-likwad dalan kanita ne. No ka rin nakamunta kanita. No ka rin kamunta kanita. No ka rin nakamunta, potang no ka rin nakamunta. Pangabat mo memirmis, no ka rin nakakanita. Nakakaya mga lingwan, potang memirmis nakakanita. Patse, may ngalingwang kapatabalo, nakatukin na niyan. Ane? Ne? Yapin. Kailangan dinina na kang pagkakataon, biyeme. Itang tuto para kingig pa mo banwa. Ane po? Ay, naintindihan nyo? Hindi. Wahi ba nga ma? O ika, gustong dinina na kami ito nga pa, may katago na anong gawan mo. Ay, Ginoo ko. Anong gawan mo? Baka nano itang mangyari ta, makanano.
Ay, Ginoo ko, daramdaman na ka kanyan. Ne, o nang pakiramdam mo kanyan. Dapat, nung makanano ka matas, mitas ka naman pananalig kayan O ikaw, sa pagbibigay chance na muli, anong gagawin? Panibagong, anong gagawin? Minadula pala. Maganda yung gano'n, Mahirap kasi tangali mamamin, kaysa ketang mamamin. Patse mamamin ka, buri mo sabihan kanita, ang ibig sabihin, pag mamamin ka, talaga nagpapakababa ka. Diba? 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 Pagka hindi ka mamamin, nagpapakataas ka. Aminin mo may kasalanan ka rin, aminin mo may kataasan ka rin, aminin mo, para maibaba ka ng Ama ng buong babang-baba sa Kanya. Buhay bang Ama? At itataas ka naman niya kapag nakita Kanyang nagpakababang ganap sa Kanya. Kaya sa inyong lahat, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Nasa sa'yo na. Hindi ka sasabihan. Wala ako sasabihin sa'yo. Kung ano kalooban at damdamin. Ano? Ay? Sino ba yung gustong manggamot? Sino bang gustong manggamot? Ikaw, gusto mong manggamot? Sino gustong manggamot? Sino ang gustong manggamot? Palitan niyo ako. Manggamot na kayo. Sino gustong mangaral? Sige, pumalit kayo. Malaya ang sino man. Hindi ba? Lahat naman may kalayaan. Ngunit sa iyong kalayaan, huwag mong abusuhin ang Amang mapagmahal. Baka sa iyong pang-aabuso, hindi mo alam kung ano kahihinatnan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Naku, Panginoon ko at Diyos ko, napakabait ng Ama. Napakabait talaga niya. Subukan po ninyong damhin siya sa puso nyo at kayo rin naman. Kayo rin ang masisiyahan. Tatandaan ninyo, kayo rin ang masisiyahan. Kumusta ka na? Dakilang walang kapantay. Paano mong di siya pagsisilbihan? Paano hindi mo siya paglilingkuran? Paano mo siyang iiwanan? Paano mo siyang tatalikdan? Kahit ika'y nahihirapan, kahit ika'y nasasaktan, paano mo siya tatalikdan? Sinong gagamot sa iyong mga nararamdaman? Ang hirap at sakit mo, sinong magbibigay kahulagpusan? Sino? May ibang Diyos ba? Mayroon bang ibang pipiliing Diyos? Nag-iisa lamang, wala nang kapalit. Tulad ng iyong buhay, walang kakapalit sa'yo na katulad mong katukayong kuntsing, kuntsing din ang kapalit mo. Isa ka lang, kahit lahat ng pangalan, magkakatulad. Kung sino ang namatay na yaon, yaon din ang ibabaon. Buhay bang Ama? Mga minamahal, alalaong baga, kung papaano tinuturan sa inyong walang dilit iba na, damhin nyo sa puso nyo kung totoo ang pagsamba nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sa bawat araw, kapag ang isip mo'y ginamit mo sa pag-iisip ng kung ano-ano, taas nga ninyo yung kamay na walang iniisip. Sige nga. Kaya bang naman, pag sinabing
Walang inisip. Ay, abnormal ka pag di ka nakapag-isip at di ka nag-isip. Kaya lamang, ang bawat pumapasok sa iyong isip ay lilimiin mo bago mo tanggapin at suriin mong mabuti bago mo gawin. Buhay ba nga, Ma? At bago mo tanggapin, limiin mo rin bago papasukin. Sapagkat kung hindi nararapat, huwag mong gawin, tanggapin, nang hindi ka rin mahirapan at masakitan. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Tuturuan ba kayo ng nakakapamighati? Tuturuan ba kayo ng nakakapinsala? Tuturuan ba kayong makapagpapagupo? Tuturuan ba kayong makapagpapabagsak sa inyo? Tuturuan ba kayong makapagpapasakit? Tuturuan ba kayo para kayo'y maghirap? O para kayo gumaan, mapagaan ang kalooban? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kasi mainit yan eh. Dapat hindi laging nakasandal ka. No? Dapat di laging nakasandal. Dapat di laging sando na lang. Ha? Kumusta? Ha? Kumusta? Kumusta ka na? Ayan, naririnig niya. Ano? Kumusta ka na? Mabuti pakiramdam. Tanggapin mo dito, tanggapin mo doon, lalong bubuti pakiramdam. Sino tatanggapin mo? Sino tatanggapin mo? Sino tatanggapin mo? Padating-dating ano? Sino tatanggapin mo? Magaling siyang sumagot. Ayun. O ikaw, sino tatanggapin mo? Sino? Tsaka sino? Maraming may pangalang Jesus dito eh. Sino tatanggapin mo? Tsaka sino? Si Mama Mary po. Tsaka sino? Si Ama hindi mo tatanggapin. Si Jesus lang. Tsaka si Mama Mary. Ay, dapat siya una. Ano? Ikaw, sino tatanggapin mo? May tutuya. O ikaw, sino? Aba, magaling mangopya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Dakilang walang kapantay ang Ama, Anak at Espiritu Santo, kaya't kapag natutunan nyo at nadaman nyo pa siya, sigurado, isip, damdamin, bibig, buong katauhan, kanyang babagoy. Nabago ba? Nabago ba? Ay, buti pa siya. Sabi, bingi. Ura. Buhay ba ang Diyos? Sa inyong lahat, halina kayo, mga minamahal ko.